tatlong araw ko na binabalik-balik itong laptop na to. At 3 beses na rin ako nagsabi kay Mrs. At yun, finally, nag-decide ako na bilhin itong laptop na to. Yan, hindi yan. Hindi yan. Yan, hindi rin yan. Yan. Oh, kaliwa. Yun, nasa dulong kaliwa, yung may kamay. Yan, nagbayad na rin kami. Take note, ako po ang nagbayad niyan, hindi si Mrs. Hi everyone! Ako po si Carlo Coronasyon. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin at bago lang sa YouTube channel na to, welcome back sa akin dahil wala eh. Matagal tayong walang upload, kaya yan, babawi tayo. For this video, meron ako ditong Lenovo X270. Ito, nakuha ko nung last February pa. Matagal ko na sana i-vlog, nag-video pa ako dito sa store, pero ngayon lang nangyari. So since February, 5 months. Yan, almost 5 months ko na itong ginagamit. Yan. Halos araw-araw ko na ginagamit to para sa pag-repair ng Piece by Bendo, pag-i-edit ng konting video, pictures, browsing, office works, at marami pang iba. Dito nga pala sa PowerClick Gadget Store ko nabili itong Lenovo X270. So, ito yung kaisa-isang computer store dito sa lugar namin. Dito na ako bumibili ng mga computer parts at mga cellphone. Kasi naman mura na at marami kang pamimilian. Natuwa ako sa performance ito. Kaya alam ko ang tawag dito Ultrabook or RAG notebook. Dahil siya ay matibay. Maganda yung specs niya. Durable, matibay nga. At maliit, tamang-tama lang, magaan. Yan. Itong laptop nito, matagal ko nang gusto ito dati. No, since 2015 pa yata nakita ko ng mga bagong labas ito. Una ko nakita dito yung lit. May backlit na keyboard pero unfortunately wala to. Pero alam ko pwedeng palitan. Yan, wala yan. Madalas sa mga medyo murang laptop o mga entry level, hinawakan ko sa gilid, nagbe-bend. Yan. Yung mga nakaraang laptop namin sa school, ganun. Yan. Pero ito hindi. Tapos, kinuha ko na rin to, binili ko na rin to kasi ang RAM niya 16 gig na, DDR4 upgraded, at yung kanyang storage hindi na hard drive kundi SSD, hindi lang basta SSD kundi M.2, yung mabilis at wala nang disk na umiikot. So expected ko na mas matagal ang buhay niya, mas maganda ang performance. At marami rin itong features na nagustuhan ko, kagaya na lang ng dual battery. Yes, dalawang battery niya. Power on natin. Dalawang battery niya dito sa bandang harapan at dito sa likod. Dual battery, pareho sila nag-charge. May na-install ako na rin ng Windows 11 dahil although yung version ng Windows 11 na nilagay ko hindi naman required ng TMP, that 2.0 na security feature, pero ito meron ng TMP. Kahit legit na Windows 11 pwede nyo install dito kahit luma na. Yes, luma na po to at obsolete na. Ibig sabihin hindi na talaga nagpo-produce ng ganitong unit ang Lenovo, pero kahit ganun pa man, nag-go pa rin ako dahil nga sa specs niya at reliable naman siya. Sa I/O, mayroong audio jack dito, USB, memory card, LAN port. Yan. Tapos meron dito na SIM card slot. Hindi ko pa nasusubukan na paganahin, pero yung ayon sa mga nabasa ko, meron siyang 3G or LTE support. Meron din siyang LED light dito. Yan, umiilaw yan pag buhay, pag naka-power on. Tapos, sa kabila naman, meron tayong flat na power socket. Tapos, OTG na Type-C, HDMI, at
USB port ulit. Wala tayong VGA. Narito na rin yung kanyang speaker. Ayan na. Naka-expector. Quiet lang tayo dyan. Ayan. Windows 11. Ayan, updating na. Meron na rin siyang fingerprint dito. Pero hindi ko ginagamit. Nahirapan akong hanapin yung driver. Sinubukan ko na. Tapos, ito yung gusto ko sa Lenovo. Mayroong buttons dito. Tatlo. Right at saka left click. Pero meron yung touchpad niya, capable pa rin naman siya ng left click. Yan, tapos sa double click. At meron ditong joystick button para sa mouse. Yan. Yung iba gusto ito pero ako hindi ko masyadong nagagamit. Mouse pa rin ako. At kasama nga pala namin ang aming isa-isang prinsesa, si Erin. Habang nag-iintay siya, tumitingin sa cellphone, nagbabalak na yata ang bumili ng cellphone. Kaya wag muna. Yung laptop ko muna, ha? Okay daw. At yan na nga. Pagkatapos niyan, nag-testing na kami. Konting dot-dot, konting paliwanag, konting sales talk ni Kuya. At yun, nagbayaran na kami. Bali nakuha ko nga pala ito for 13,500 pero makukuha nyo ito sa ibang store ng 8,000 to 10,000 pero dahil nga pero yung price na yun naka SSD siya pero 250 GB tapos 8 GB lang RAM. Pero ito ginawa ko na kahit 13,500 dahil nga naka 16 GB RAM tapos naka 510 GB SD. So palagay ko sulit na sulit ako dito. Ngayon testing naman tayo. Gumamit ako dito ng Microsoft Office Word, MS Excel, MS PowerPoint at iba pang Microsoft Office Suite application pero wala akong naging problema. Smooth yung paggamit ko ng suite at kakaunti yung nagagamit na memory. Gumamit din ako ng CapCut for video editing. Katunayan, itong video ito ay in-edit ko using CapCut at smooth yung paggamit ko dito. Sinubukan ko pa rin ng Adobe Premiere Pro 2023, the latest version dito sa laptop na ito. Gumagana naman siya. Medyo mabagal yung loading sa o startup ng application which is normal sa isang laptop or notebook na medyo limited ang memory. Nag-photoshop din ako ng tarpaulin para sa piece of wifi. Ayan, medyo kain ng memory pero workable pa naman. Sa basic video editing, photo editing, okay na okay po ang laptop na ito. Hindi naman ako mag-gaming dito kaya okay na okay sa akin to. Pero actually nasubukan ko na sa gaming, medyo okay din. Enjoyable din naman. At yan si Kuya, after 3 days kung tinanong tanong, ngiting tagumpay na. Okay, see you next video. Bye-bye.